Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Hindi na umanong nakapag-rason pa itong si Nograles nang ituro siya ng kapwa niya Kongreso na siya ang tunay na may pakana sa People's Initiative sa lungsod ng Davao. Tila ba wala na siyang nagawa at tuluyan na ngang umamin dahil pati ang kanyang itinuturing na kasabwat niya na si Congressman Suarez ay nilaglag siya. Dahil ayaw makulong ni Suarez ay wala na siyang ginawa at nilaglag na lamang itong kabit ni Tambaluslos na si Nograles. Balimbing na nga talaga itong mga opisyalis natin sa gobyerno. Una, mga walang utang na loob. Pangalawa, ang laki-laki ng ibinumbulsang pera sa kaban ng bayan. At pangatlo, sarili lang ang iniisip. Pangalan nila'y kanilang inaalagaan. Wala nang dapat pang-alagaan pa. Sira na inyong mga pangalan, hindi na muli kayong makakaulit pa. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, sa Made in Malacanang movie, sabi ni Senior sa Junior, ano alam mo? Lagi ka sa party, sa mga barkada mo, sa movie yan ha? Akalain mo totoo pala talaga sinabi ng late Senior kasi yan nakikita ngayon ng mamamayan. Sa Junior, party-party sa Malacanang, endless travels, racing, maraming nalibing na buhay sa Mindanao, nasa concert. Kita na naman ninyo, ngayon balik sa mga streets party, inuman tapos iskoran tapos kasunod krimen, kabila-kabila. Hindi na kontrol ang price hike ng pangunahing bilihin. Ano bang nangyayari sa bansa natin? At sabi din naman ng isang netizen, Suarez ayaw pang hilas-hilas, mura sa kaud tinuod, kung mag-istorya tubaga lang usatong issue nimo sa ombudsman. At sabi din naman ng isang netizen, bakit mas mahalaga kay Pukuting dumalo sa mga kasalan at parties with the mamamayan kaysa bumisita sa mga areas ng Philippines na nangangailangan? Ayaw niya ba makihalubilo sa mga pobre? Iniinsulto niya ang mga taong bumoto sa kanya. Anong klaseng presidente siya? Very disappointing. Dapat he should set himself as a good example sa mga mamamayan na sumuporta sa mga kapos. Kuting and his oligarch friends should put their money together and have projects that would benefit the needy. Dito sa tawag dito, paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas, hindi po katakataka kung bakit ang mga taga Mindanao walang problema sa kanila yung ganong klaseng ideya. Dahil nga naman ang dating parang nakakalimutan ang Mindanao sa mga oras na to. Yan po ba yung ano